Magandang umaga po muli sa ating lahat. Sa nakaraang linggo po ay nag-umpisa muli tayong magbulay tungkol sa binalikan natin ating naputol na serye ng Ebanghelyo. At inumpisa ulit ni Dr. last Sunday sa pagtalakay ng tungkol sa biyaya. At ang sabi doon, ang kasalanan, kadiliman at kamatayan ay ating mapagwawagian lamang sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Ngayong umaga naman ay ating pong pagbubulayan ang paksang tungkol sa pagsisisi. Pagsisisi. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pagsisisi. Hindi na isang stranger na salita ang pagsisisi para sa atin. Ito ay isa sa pinakapangunahing paksa na mayroon sa Biblia. At pwede kong sabihin na ito ay isa sa pinakamaingay na panawagan ng Diyos sa Biblia, sa lumang tipan man o maging sa bagong tipan. Napakatindi ng panawagan na magsisi sa mga tao. Ang totoo sa aklat ng Genesis ay nag-umpisa na iyon sa pagkakasala ni Adan at Eva. At sa buong kasaysayan ng mga Israelita, naroon ang paulit-ulit na panawagan para sila'y akayin na magsisi sa kanilang mga kasalanan. Hanggang sa atin sa bagong tipan, naroon ang pangunahing sentro ng pangangaral at pagtuturo ng mga apostol ay nakatuon sa pagsisisi, pag-aakay sa mga taong magsisi at magbalik loob sa Diyos. Kaya ang paksang ito na pagsisisi, maituturing nating napakahalagang usapin o napakahalagang paksa para sa atin lalo tigit na mga mananampalataya. Merong isang article na nagsulat at hindi naman ako 100% talaga doon, pero meron kasing nagsasabing 75 or 80, pero ayon sa article na ito, yung salitang repent o repentance, yung English ng pagsisisi, ay 80 times na binanggit sa Biblia. 23 times sa lumang tipan at 57 times sa bagong tipan. Ganoon kalaki at kalawak ang pagbibigay diin ng Biblia pagdating sa usaping ito ng pagsisisi. Ngunit napakadalang namang maging usap-usapan natin o maging paksa natin sa ating mga usapan at kwentuhan. Naging focus na ba ng inyong misang kwentuhan yung tungkol sa pagsisisi? O yung tungkol sa pagbabalik loob sa Diyos? O naging sentro ba ng ating mga kwentuhan minsan yung paano natin tutulungan ang isa't isa na manumbalik sa Diyos? Hindi. Ang totoo ay marami ang tila walang interes na pag-usapan ito. Ang iba sabi nila dahil nakakatakot pag-usapan. Ngunit ang malungkot, maging ang mga Kristiyano, ay hindi ito bagay na kagusto-gusto na pag-usapan. Ngunit ang Biblia ay nagbigay ng napakalaking espasyo para pag-usapan ang paksang ito. Pwede nating sabihin na ito isang napakahalagang bagay para sa Diyos. Seryosong usapin para sa Diyos. At nais ng Diyos na seryosohin din natin. Since malaking masyado ang sinakop nitong paksa na ito sa Biblia, para paglaanan natin, ito isang bagay na dapat natin paglaanan ng panahon para aralin at kunin ang mensahe nito para sa atin. Ang pagsisisi po ay isang napakahalagang paksa para sa buhay nating mga Kristiyano. Ito'y mahalaga. Bakit? Para sa pagkakaroon natin ng isang matibay na pundasyon sa ating pananampalataya kay Kristo. Dahil ang totoo, ang pagsisisi hindi lamang isang minsanang pangyayari o karanasan. Ito'y maaaring magiging tuloy-tuloy na pangyayari at karanasan sa atin lalo tigit ng mga Kristiyano habang tayo patuloy na sumusunod sa Panginoong Hesukristo at namamalayan ang mga bagay na kailangan nating pagsisihan sa ating buhay. Dahil the more na nagiging malapit tayo sa Panginoon, the more na nahahayag ang ating tunay na kalagayan sa Kanyang kaharapan.
At lalong nakikita natin, nasasalamin ng ating sarili kung anong mga bagay na mali na dapat nating itama o ituwid. Meron lamang tayong malaking problema pagdating sa paksang ito. Kung ano ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Dahil nga hindi siya madalas mapag-usapan, merong marami na mali ang pananaw o pakahulugan tungkol sa pagsisisi o tunay na pagsisisi. Ang pagsisisi po hindi lamang pagkalungkot. Maraming tumatangis dahil sa kasalanan na kanilang nagawa. Pero hindi ibig sabihin ang kanilang pagtangis ay pagsisisi. Maaaring bunga lamang ng kanilang pagkapahiya dahil nahuli, caught on the act. Ang pagpipinitensya ba ay isang pagsisisi? Sa mga gumagawa nito, yun ay pagsisisi para sa kanila. Pinaparusahan ang kanilang katawan kasi para sa kanila, yun ay paraan para pagsisihan ang kanilang mga kasalanan. Pero hindi yun ang pagsisisi na itinuturo ng Biblia. Hindi yun ang tunay na pagsisisi. Kaya sa pagbubulay po natin ngayong umaga, titingnan natin kung ano ang tunay na pagsisisi at ano ang huwad na pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi ay biyayang galing sa Diyos. Ang pagsisisi po ay isang biyaya. Hindi ito galing sa ating sariling lakas at kakayanan. Kaya kung walang biyayang magmumula sa Diyos, walang sino mang tao ang makapagsisisi ng tunay o totoo. Sa madaling sabi, ang pagsisisi ay gawa ng Diyos. Ang Diyos ang nagsisimula na gumawa sa tao para makapagsisi. Nang si Jesus ay nakapako sa krus, ang kanyang isa sa huling panalangin, ay ang sabi niya, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Imposibleng makapagsisi ang isang tao o makapagsisi ng totoo ang isang tao sa kanyang sariling lakas at kakayanan. Dahil yung maunawaan ang pangangailangan ng magsisi ay wala tayo nun. Hindi natin alam na tayong masama. Hindi natin alam na kailangan natin ng kaligtasan. Maraming mga tao hindi nila alam na kailangan nilang pagsisihan ng maraming bagay sa buhay nila. Ito isang biyaya galing sa Diyos. Ngayon, paano ba natin malalaman ang tunay na pagsisisi? Pagbubulayan natin ngayong umaga ang tunay na kahulugan ng pagsisisi para makuha natin kung ano talagang ibig sabihin ng magsisi o yung tunay na pagsisisi. Merong 4. Ang pag-aaralan natin ngayong umaga and hopefully, habang dinadaanan natin ito, unti-unti nating ma-evaluate ang ating sarili at matanong ang ating sarili, yun ba ang pagsisisi na nangyari sa akin? Ang aking bang pagsisising ginawa, isang tunay na pagsisising katulad ng itinuturo ng Biblia, o maaaring isang pagsisising hindi naman tunay. So ano ang tunay na pagsisisi? Una, ang tunay na pagsisisi ay tumatagos sa ating isip. Sa binasa po nating talinhaga o teksto, pamilyar na sa atin yon. At ilang beses na nating ginagamit na teksto sa ating mga pag-aaral at pagbubulay. Nagpasya ang isa sa anak noong tatay na kunin ang kanyang bahagi sa mana at dala-dala yon, umalis siya, nagpakasasa sa kanyang dalang yaman hanggang sa malustay ang lahat ng yon. Naging palaboy, pulubi, hanggang umabot sa puntong papatulan kahit ang pagkain ng baboy, mapunan lamang ang pangailangan ng kanyang sikmura. Hanggang isang araw, sa Lucas chapter 15 verse 17, tingnan nyo sa inyong Biblia para masundan nyo po yung kaisipan. Doon sa verse 17, sabi niya ng alibugang anak, nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa, samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Pwede ba niyong guhitan yung part na yun na nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa?
Makakaarab lamang tayo sa isang tunay na pagsisisi kapag nakarating tayo doon sa napag-isip-isip natin o inapag-isip-isip natin ano ang ating ginawa. Bakit natin yung ginawa? Dumating na ba kayo sa ganoong punto na napag-isip-isip mo kung bakit mo ginawa ang isang bagay? At gaano kasama ang iyong ginawa? Dumating ang binatang iyon sa puntong napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa. Ang kanyang pagsuway, ang kanyang pagtalikod sa ang kanyang ama, at ang kinahinatnan nito sa kanyang buhay, ang kapahamakang pinagdalhan sa kanya nito. Sa Good News Bible Translation ay ganito ang pagkakasabi ng verse na yon, yung first part. Ang sabi, at last, he came to his senses. At last, he came to his senses. Kung literal ay sa wakas nakamalay din. Sa wakas natauhan din. At last, hanggat hindi natatauhan, hindi ka talaga tunay na makakapagbalik loob sa Diyos. Sabi pa niya sa banda dulo, Ama, nagkasala po ako sa inyo at sa Diyos. Bakit siya naka-arrive sa puntong yon? Nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Ang pagsisisi po mga kapatid ay merong ginagawang pagbabago sa ating isip. Doon lamang niya naunawaan kung gaano kalaking pagkakamali ang kanyang ginawa. Ang isa palang alipin ng kasalanan ay maituturing natin parang wala sa katinuan. Ang isang alipin ng kasalanan, parang wala sa katinuan. Bakit? Kasi ginagawa tayo ng kasalanan na mangmang. Sa ating pagiging makasalanan, ang ginagawa natin ay mga bagay na pawang masama at ang duloy makapagpapahamak sa atin. E nga't patuloy natin ginagawa yon. Kasi nga hindi natin alam. At hindi natin namamalayan kung ano ang ating kahihinatnan. Meron kasing pleasure na dala ang kasalanan. Merong pleasure na dala ang kasalanan. Pero ang problema nating mga tao, hindi natin nakikita, malibang ipakita ng Diyos kung ano ang dulo nun. At kung ano ang mangyayari pagkatapos nun. Kaya malibang makita at maunawaan ng tao ang tunay niyang kalagayan, ang tunay na pagsisisi, wala ring pag-asang mangyari. Ang tunay na pagsisisi ay lumilika ng pagbabago sa ating isip para makita at maunawaan kung gaano tayo kasama. Kung gaano kasama ang kasalanan at kung gaano kasama ang ating ginawa. Inalagyan nating mga tao minsan ng label ang kasalanan, white lies. Naglalagay tayo ng label. Hindi naglagay ang Biblia ng label sa kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan sa Diyos. Lagyan man natin ng label yun na maliit o malaki, magaan o mabigat. Parehong kasalanan sa Diyos na kailangang pagsisihan. Katulad din ito ng talinhaga ni Jesus sa dalawang anak sa Mateo chapter 21 verse 28 to 32. Parehong hindi sumunod sa utos. Buksan niyo ang inyong Biblia at daanan niyo ng mabilis. Nagbigay ang utos dun sa dalawa niyang anak, sumunod yung, hindi sumunod yung panganay, pero banda roon nagbagong isip at sumunod. At yung pangalawa ay nagsabing oo, pero hindi naman talaga sumunod. At dun sa verse 29, Mateo 21 verse 29, ganito ang sabi ng panganay bilang tugon niya dun sa utos ng kanyang ama. Mateo 21 verse 29, ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago ang kanyang isip at siya'y naparoon. Ano daw? Nagbago ang kanyang isip. Yung salita pong nagbago ang kanyang isip ay hango sa salitang Griego na metanoia.
metanoia. Metanoia. Na ang ibig sabihin ay to change one's mind or purpose. Yan ang ibig sabihin ng word na metanoia. To change one's mind or purpose. Kaya yung pagbabago ng isip at pananaw sa mga bagay-bagay. At yun ang nangyari dun sa panganay na lalaki. Nagkaroon ng pagbabago sa kanyang isip. Sa tunay na pagsisisi, mga kapatid, mayroong mangyayaring pagbabago sa takbo ng ating pag-iisip. Sa pagtingin natin sa mga bagay, sa ating pananaw at mga pagpapahalaga. Kaya kapag hindi nagbabago ang ating mga pagtingin sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa kasalanan, maaaring hindi pa tayo nakakarating sa tunay na pagsisisi. May inadulot itong pagbabago. Mas malalim na pagkaunawa tungkol sa kung ano ang kasalanan, tungkol sa kabanalan ng Diyos at sa kahinaan nating mga tao. Kaya hanggat hindi nagbabago ang pagtingin o pananaw ng isang tao tungkol sa kasalanan, tungkol sa kanyang sarili, at tungkol sa Diyos, ang pagsisisi maaaring hindi niya tunay na magawa. Kailangan muna nating maunawaan ng malalim kung ano ang kasalanan. Maraming mga tao hindi nauunawaan kung gaano kasama ang kasalanan. Ang kasalanan ay masama, pero yung kung gaano yun kasama ay hindi nauunawaan ng maraming tao. Nagigets niyo po ba ako? Ang kasalanan ay masama, alam ng marami yun. Pero kung gaano kasama ang kasalanan at gaano kaawa-awa ang kalagayan ng tao, maraming mga tao hindi nauunawaan yun. May mga pagkakataon na inapangatwiranan natin ang kasalanan. Nagawa ko ito dahil, meron tayong dahil. Sa tunay na pagsisisi po, ang pangatwiran at pagtatanggol sa sarili ay hindi maituturing. Ang pagsisising may kasamang pangatwiran at pagtatanggol sa sarili ay hindi maituturing na tunay na pagsisisi. Sa tunay na pagsisisi, wala tayong karapatang mga tuwiran at ipagtanggol ang ating sarili sa ating ginawang mali. Our greatest example dyan na pwedeng makuha ay sina Adan at Eva. Nang in-approach ni Yahweh si Adan tungkol dun sa nangyari, kasi nakita niyang nakadamit na sila gamit yung mga nakuha nila sa paligid. At in-approach ni Yahweh si Adan, ano ang nangyari? Bakit mo kinain ang bunga ng punong pinagbabawal ko? Anong sagot ni Adan? Kasi po, itong babaeng ibinigay niyo sa akin. So in-approach naman ni Yahweh si Eva. Ano ang nangyari? Bakit? Sabi naman ng babae, kasi po yung ahas. Tinukso ako. Bagaman totoo, pero yun ba ang inaasahan ng Diyos na marinig sa kanila? Ang inaasahan ng Diyos sana ay magsisi sila. Aminin na sila'y nagkamali. Aminin na sila'y sumuway. Umisan katulad tayo nila. Sa halip na aminin ang ating mga pagkakamali at pagsisihan ito ng buo, humahanap tayo ng iba na mapagpapasahan ng sisi. Batang isip lamang ang gumagawa noon. Maaari ba nating idahilan sa Diyos? Kasi po tinukso ako ng dyablo, kaya ako nagkasala. Sa talinhaga ng dalawang anak, inilalarawan ang dalawang klase ng tao. Parehong makasalanan, ang isa ay nagsisi, ngunit ang isa ay hindi at nagpatuloy sa kanyang makasalanang buhay. Katulad din tayo nila, kung hindi man sa lahat, may punto ng ating buhay na tayo nagiging masuwayin sa kalooban ng Diyos. Mas pinipili nating pairalin ang ating sariling gusto. Palibhas ay ang kasalanan ay pagpipilit ng ating mga sariling gusto.
Sa tuwing pinipili nating sundin ang ating sarili, nagkakasala tayo sa Diyos. Ngayon, nang maunawaan nyo ng panganay na lalaki, nagsisi siya. Nang maunawaan niya yung kanyang ginawang kasalanan, mali yung ginawa ko na yun. Mali yung ginawa ko na yun. Ngayon ganito mga kapatid, ang lalim ng pagsisisi na meron tayo ay nakadepende kung gaano rin kalalim ang ating pagkaunawa tungkol sa kasalanan at sa kabanalan ng Diyos. Yung lalim ng pagsisisi na meron ay depende kung gaano kalalim din ang pagkaunawang meron ka sa kasalanan at sa kabanalan ng Diyos. Nang ma-realize si David kung gaano kalaki ang nagawa niyang kasalanan sa Diyos, ganun na lamang ang kanyang pagsisisi. Nakasulat siya ng mga awit ng pagsisisi. At mamaya babasahin natin. Kung ang tingin natin sa ating nagawang kasalanan na isang simpleng kasalanan lamang, ganun din lamang kababaw ang pagsisisi ng ating gagawin. White lies lang naman yan. Ginawa ko lang naman yun dahil ganito. Nagawa ko lang naman yun kasi ganyan. Kapag ganun lamang natin tinitingnan ng kasalanan, ganun din lang kababaw ang paghingi natin ng kapatawaran sa Diyos. Parang isang bata na nang agaw ng candy, sinaway ng teacher at sinabihan, say sorry to your classmate. Parang ganun lamang nang agaw ng candy. Hindi ganun lamang ang pagsisisi. Hindi lamang ito isang simpleng paghingi ng sorry. Ito'y pagkakaroon ng malinaw at mas malalim na pagkaunawa kung gaano tayo kasama at kasama ang ating ginawa. Inaamin mo at inakilala mo na ikay nagkamali at nakasakit at kailangan mong mapatawad. Kailangan mo ng pagpapatawad. Inakilala mo rin ang ginawa mo'y karapat-dapat sa kaparusahan, malibang ikay kahabagan. Ganun ang tunay na pagsisisi, mga kapatid. Pag mga away bata man din ay may mga pagkakataong ayaw pang umamin na siya'y nagkamali, inapagtanggol ang sarili. Kasi ganyan po, tinukso ako binuli ako, kaya ginantihan ko din, sinuntok ko. Sinabihan ko din ng masakit na salita. Si David ay puno ng patotoo tungkol dito. Sabi niya, sa awit 51 verse 3, ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Araw-araw siya nung ginawa niyang mali na yun. Inariman siya araw-araw kung papaanong inapaalalahanan ba niyang kanyang sarili kung papaano niya nasaktan ang Diyos araw-araw. Doon lamang kinilala ni David ang kanyang naging pagkakasala. Nang maunawaan niya kung gaano niya nasaktan ng Diyos. Laging nasa isip at alaala. Kaya hindi lamang natin aaminin ang ating pagkakasala. Kikilalanin din natin kung gaano ito kasama. Gaano ito kasama. Kaya ito'y lumilikan ng pagbabago sa ating isip. Nagkakaroon tayo ng mas malinaw at mas malalim na pagtingin at pagtanaw sa kasalanan, sa Diyos at sa ating kalagayan bilang tao. At yun ang umpisa. Pangalawa, ang tunay na pagsisisi tumatagos din sa ating puso. Sa ating puso. Pagkatapos ma-realize ng alibugha ang kanyang pagkakamali, nasabi niya sa kanyang ama, doon sa Lucas 15 verse 21b, hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Nararamdaman niyo ba ang emotion na meron doon sa eksenang iyon? Merong damdamin, merong lungkot sa pangungusap ng binata. Bakit mahalaga ito? Dahil tayo ay mga emotional being. Nag-react tayo at kumikilos hindi lamang sa idinitikta ng ating isip,
kundi ayon din sa ating nararamdaman. Kaya nga pagdating sa pag-ibig, sabi ng iba, wag lang puro isip, pagganahin din ang puso. Sabi nung iba, ay okay lang basta mahal mo. Dapat pareho. Kapag tayo nakakaranas sa mga paghihirap, kabiguan, kasawian, nalulungkot tayo. At madalas, may kasamang pagtangis. Pag naman maganda, masaya, napupuno ng kagalakan ng ating puso. Totoo rin ito pagdating sa tunay na pagsisisi. Mayroong ataking nangyayari sa puso, hindi lamang sa isip. Ang isang taong walang nararamdamang sumbat sa kanyang puso o dibdib, sa kabila ng mga kasalanang nagawa, ay maituturing na nating manhid. Ang isang taong manhid o walang nararamdaman ay hindi maaaring makapagsisi ng totoo. Kaya ang tunay na pagsisisi po ay may kasamang pagkalungkot, pagkahapis sa kasalanan. Yan ang sinasabi ni Pablo sa 2 Korinto chapter 7 verse 9. Buksan niyo po ang inyong Biblia dahil naroon ng isang pangunahing kaisipan. 2 Korinto chapter 7 verse 9, sabi niya, "Gayunmay nagagalak ako pagkat ang kahapisang yaon ang umaakay sa inyo upang pagsisihan at talikdan ang inyong pagkakasala. Ang gayong uri ng kahapisan ay buhat sa Diyos, kahit hindi kayo napasama dahil sa amin." Merong isang klase ng hapis, pagkalungkot, pagdurusa, pagdadalamhati na mararamdaman ng isang taong tunay na nagsisisi sa kanyang kasalanan. Kaya ang isang tunay na nagsisisi, merong nahahapis sa kanyang kasalanan. Hindi niya ikinakatuwa. May mga taong parang inakatuwa pa ang kanilang naging pagkakasala. Inagawa pang topic ng tawanan ng mga bagay na ginawang mali. At minsan tayo nakikitawa din. Binabaliwala ang kasalanan na para bang hindi nakagawa ng kasalanan. Patay mali siya. Paano makapagsisisi ang isang taong hindi naman niya nararamdaman na mali ang kanyang ginawa? Minsan hindi natin inaseryoso ang pagsisisi dahil magaan lamang para sa atin ang gumawa ng kasalanan. At mapighati ang Diyos. Kasi hindi naman natin nararamdaman. Kailangang biyayaan tayo ng Diyos ng ganong klase ng pakiramdam. Puso. Ganong klase ng pagkahapis. Na sa tuwing tayo magkakasala, magkakaroon tayo ng ganong pagkahapis para maakay tayo sa tunay na pagsisisi ng ating kasalanan. Maraming halimbawa sa Biblia na pwede tayong tingnan. At ang isa ay ang halimbawa ng publikano. Sa Lucas 18 verse 13, samantala ang publikano ay nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, "O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan." Bakit dinadagukan ng publikanong yun ang kanyang dibdib? Bakit ganun ang kanyang reaksyon? Dahil naunawaan niya kung gaano siya makasalanan at nagdulot yun ng kanyang matinding paghihinagpis sa kanyang puso. Alam yung tipong pag dinadagukan ng yung dibdib, merong mabigat na pinagdadaanan, merong mabigat na nararamdaman. Minsan pag nakaranas sa kayo ng isang mabigat o masakit na karanasan sa buhay at nagdulot ng mabigat na damdamin yun sa inyo, na tipong dinadagukan mo yung dibdib para kumawala doon sa pakiramdam na yun. Yun ang nararamdaman ng publikanong yun. Hapis na hapis at hiyang-hiya ang taong ito na tumatayo sa harapan ng Diyos. Kailan ka huling tumayo sa harapan ng Diyos na mayroong pagkahapis
at labis na pagkahiya. Ang puso niya ay parang dinudurog habang nakatayo sa harapan ng Diyos. Hindi ko alam kung ako'y masusundan ng mga kabataan. Doon sa salitang, ang puso ay parang dinudurog. Kasi sa mga kabataan, yung dinudurog ay kapag binirake up sila ng kanilang kasintahan, inadurog na ang kanilang puso. Dito'y sa kasalanan. At yun ang parehong naramdaman ni David nang siya ay kumprontahin ni Propeta Nathan. Parang dinudurog ang kanyang puso. Awit 34 verse 18. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Sa English, the Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in the spirit. Naranasan niyo na ba yung ganong klase ng broken-hearted? Hindi yung iwanan ng BF at GF. Pagkadurog ng puso, dahil nasaktan mo ang Diyos. Dahil na-realize mo kung gaano mo nabigo ang Diyos, nasaktan ang Diyos dahil sa iyong ginawang kasalanan. Kapag wala tayong nararamdaman sa kabila ng ating pagkakasala, maaaring malinaw na palatandaan yan, kapatid, na napakalayo mo na sa Diyos. Napakalayo mo na sa Diyos. Kung ang panawagan ng Biblia na magsisi ay wala pang dating sa iyo ngayon, maaaring tunay ngang napakalayo mo na at maaaring kailangang laksan ng sigaw para makarating sa iyong kalagayan kapag wala tayong nararamdaman. Masama ang masanay na nagkakasala at hindi pinagsisisihan agad. Sabihin mo sa iyong katabi, huwag mong sasanayin ang iyong sarili na nagkakasala at hindi agad pinagsisisihan. Kasi kapag nasanay tayo na tayo nagkakasala at hindi agad pinagsisisihan ang kasalanang ginawa, ano ang sabi natin? Kapag araw-araw mo nang ginagawa, nagiging parte na ng pagkatao mo, nagiging rutina, nagiging normal na lang sa iyon. Ganon din ang kasalanan, mga kapatid. Hanggang sa puntong parang wala ka nang nararamdaman kasi sanay ka na. Normal mo nang ginagawa yon. Huwag nating hayaang mangyari yun sa atin. Katulad na nangyari kay David. Sabi nila, better late than never. Pero baka kahit sa pagsisisi, sa huli ay maging malabo na kapag hindi natin uumpisahan ngayon. Kapag hindi natin pakikinggan ang panawagan ngayon. Ngayon, sa oras na magkaroon tayo sa ating puso ng isang maka-Diyos na kahapisan, hindi natin ikakatuwa ang pagsalangsang sa Diyos. Kapag tayo dinalaw ng ganong klaseng pagkahapis, hindi tayo matutuwa sa kasalanan. 2 Corinto chapter 7 verse 10. Sapagkat ang kahapisang buhat sa Diyos ay nagbubunsod sa inyo upang magsisi at magbago sa inyong ikaliligtas. Ngunit ang kahapisang dulot ng sanlibutan ay humahantong sa kamatayan. Kaya meron dalawang klase ng kahapisan. Yung kahapisang nagdudulot ng pagsisisi sa tao at maligtas, at yung kahapisang meron sa mundong ito na ang dulo naman ay kamatayan. Ito yung klase ng kahapisang kaya tumatangis kasi napahiya sa marami, nahuli sa ginawang mali, pero hindi talaga tunay na nagsisisi. Kaya hindi ibig sabihin ng isang tayo nagpapakita ng pagkalungkot ay nagsisisi na. Hindi ibig sabihin na tumatangis ang isang tao ay nagsisisi na. Ang mahirap minsan sa atin, hindi natin makita ang pagkakaiba kasi may pagkakapareho nga sa reaksyon. Pero tingnan natin ang ilang mga halimbawa pa para makatulong sa atin na masalamin ang ating sarili.
Ang isang halimbawa na pwede pa nating tingnan ay si Judas. Sa Mateo 27 verse 3 to 5, nang makita ni Judas na si Jesus ay hinatulang mamatay, nagsisi siya at isinauli sa mga punong saserdote at sa matatanda ng bayan ang 30 salaping pilak. At sinabi niya, nagkasala ako, ipinagkanulo ko ang taong walang sala. Ano ang pakialam namin? Sabi nung mga saserdote. Bahala ka, sagot nila. Inihagis ni Judas ang mga salaping pilak sa loob ng templo at saka siya umalis at nagbikti. Ngayon, mapapansin natin dito na ginamit din yung salitang nagsisi. So si Judas din pala naman ay nagsisi. So ligtas siya. Nagsisi rin pala naman siya. Ngayon, kailangan nating magkaroon ng, again, additional background study, word study. Sa salitang Griego, yung nagsisi na ginamit dito, ang katumbas naman niya sa salitang Griego ay metamelomai. M-E-T-A-M-E-L-O-M-A-I. Metamelomai. Na tumutukoy sa isang taong puno ng emosyon at puno ng grabing pagkalungkot tungkol sa isang bagay. Pero hindi nagsisisi. Ito'y pawang emosyon lamang dahil sa kanyang ginawa at pagkapahiya. Pero walang pagsisisi, tunay na pagsisisi. Sa isang tunay na pagsisisi, present din ang mga emosyong nabanggit. Ngunit kaiba ng kay Judas, ang tunay na nagsisisi, ang mga emosyong yun ay dapat nagbubunsod sa kanya para bumalik sa Diyos at ayusin ang kanyang nasirang kaugnayan. Ano ang ginawa ni Judas? Hindi siya bumalik sa Diyos. Tinapos niya sa kanyang sariling paraan. Ang isang tunay na nagsisisi, bumabalik sa kanyang pinaggawa ng kasalanan. Kaya kung meron din tayo nagawa ng kasalanan sa ating kapwa, mainam na tayo ay bumalik at humingi ng tawad. Yun ay nagpapakita ng pagiging genuine natin, pagiging tunay natin sa paghingi ng kapatawaran sa nagawa nating kasalanan. At yun ang kaibahan ni Pedro kay Judas, na pareho silang nakagawa ng mabigat na kasalanan kay Jesus. Pero sa Mateo 26 verse 75, at naalala ni Pedro ang sabi ni Jesus, bago tumilaok ang manok, makaitlong mo akong itatatwa. Lumabas siya at nanangis ng buong kapaitan. Yung pananangis ni Pedro ng buong kapaitan ay nagdala sa kanya para pagsisihan ang kanyang kasalanan at bumalik sa Diyos. Ito ang tangis ng isang taong labis na nahahapis dahil sa kanyang kasalanang nagawa. Tumangis ng buong kapaitan. Ang hirap i-describe noong salitang yun na tumangis ng buong kapaitan. Parang may lasa, mapait. Pero tumangis siya ng buong kapaitan. Gaano katinding pagtangis, pagkahapis yun. Siguro lahat ng liquid ay lumalabas sa kanyang mukha, pati sa ilong. Grabing pagtangis. Nakaramdam na ba kayo ng ganong klaseng pagkahapis? Sa tuwing nagkakasala tayo at nasusuway ang Diyos, nahapis ba tayo? Or tamang deadma lang? Tamang deadma lang. Maraming mga Kristiyano, tamang deadma lamang sa kasalanan. Tamang deadma lang. Idalangin nating ilagay ng Diyos sa ating puso ang ganong pagkahapis sa tuwing tayo'y magkakasala. Regardless kung anong klaseng kasalanan yun. At kung may label man yun sa tao, maliit man yun o malaki, magaan o mabigat. Kaya ngayon, kapag tayo magkakasala, papaalalahanan natin ang ating sarili. Kailangan kong pagsisihan ito. At kapag napapansin mo sa iyong sarili
na kapag sa tuwing ikay nakakagawa ng kasalanan laban sa Diyos, lalo na kung mga direktang pagsuway sa salita niya, and then wala kang nararamdaman sa iyong puso, meron kang problema. Meron kang problema. Kailangan nating makipag-ayos sa Diyos. Pangatlo, ang tunay na pagsisisi tumatago sa isip, tumatago sa ating puso. Pangatlo, tumatagos din sa ating kalooban. Will. Tumatagos din sa ating kalooban. Sabi doon sa Alibugang Anak, verse 18, Lucas 15:18, magtitindig ako at paruroon sa aking Ama. And verse 20, at siya'y nagtindig at pumaroon sa kanyang Ama. Sa salitang Hebreo naman, yung pagsisisi, which is the most popular na ginagamit, ay tishoba or shub. Sa salitang Hebreo, kasi kanina Griego sa Lumang Tipan. Pagdating sa New Testament, sa salitang Hebreo, yung pagsisisi ay tishoba or shub, S-H-U-V, ay nangangahulugan pagtalikod o mag-U-turn. Yung pagsisisi daw, ang ibig sabihin ay pagtalikod o mag-U-turn. Bumalik. Katulad ng naging karanasan ng Alibugang Anak. Matapos niyang mapag-isip-isip ang kanyang ginawa, siya'y nagtindig at bumalik sa kanyang Ama. Hindi na mahalaga sa kanya kung siya man ay ituring ng anak, kahit ituring na lamang siyang alipin. Ang mahalaga ay makabalik siya sa poder ng kanyang Ama. Dahil doon, alam niyang mas ligtas siya. Mas secure siya. Mas magiging maayos ang kanyang kalagayan kaysa sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Kaysa manatili siyang malayo at nag-iisa at malapit sa kapahamakan, nang maunawaan niya ito, kailangan kong bumalik. Kaya ang tunay na pagsisisi hindi lamang nagdudulot sa atin na magkaroon ng pagtingin, ng tamang pagtingin sa kasalanan at sa Diyos at sa ating sarili, at nagdadala ng isang klase ng pakiramdam para magbusod sa atin sa pagsisisi. Ang tunay na pagsisisi din sa ating mga kasalanan ay dinadala tayo sa isang pagpapasya. Sa isang pagpapasya. Ano ang kabuluhan na naunawaan mo nga at nararamdaman mo? And yet pinaglalabanan mo yung pakiramdam na yon. Pagkatapos nating maunawaan at maramdaman, kailangan nating magpasya. Tatalikuran mo at iiwanan mo na, aayawan mo na ang mga bagay na nagdudulot sa iyo para magkasala sa Diyos o nakapagdadala sa iyo para masuway ang Diyos. Kaya sa pagsisisi, tinatanggap natin tayo'y mali at ang Diyos ay tama, tayo'y masama at ang Diyos ay matuwid. Ito ang magandang ginawa ng binata. Nagtindig siya at bumalik sa kanyang ama. Inamin niyang siya'y nagkasala at nagkamali. At tumihingi siya ng biyaya sa kanyang ama na siya'y muling tanggapin kahit bilang alipin na lamang. Ngunit sa iba, mahirap yon. Yung aminin na ikay mali o nagkamali ay mahirap gawin sa maraming tao, even to some Christians. At ito ang problema na ina-approach ni Jesus sa mga taong simbahan noon, sa mga pariseo, sa mga eskriba, sa mga pinuno ng simbahan. Ilang beses na nagsikap si Jesus na sila'y abutin at akayin sa pagsisisi, ngunit sila'y nanatiling matigas at piniling hindi paniwalaan si Jesus. Sabi doon sa Mateo 21 verse 32, sapagkat naparito sa inyo si Juan, at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit pinaniwalaan siya ng mga publikano at ng masasamang babae. Nakita ninyo ito
subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa Kanya. Ito'y application ni Jesus doon sa talinhaga niya sa 2 anak. Kinakausap niya yung mga Pariseo, mga pinuno na simbahan. Naging masuwayin itong mga taong ito. Pero dumating sa puntong sila tunay nagsisi. Pero kayo, nariyan at itinuro sa inyo ang matuwid na pamumuhay, ngunit hindi nyo pinaniwalaan. At hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala. Kung meron mang isa sa pinakamalaking magiging hadlang sa isang tao para tunay na magsisi, walang iba kundi pride. Pride. At yan ang isa sa sakit ng mga taong ito. Ang taas ang kanilang tingin sa kanilang sarili at ayaw nilang amining mali sila at tama si Jesus. Kahit sa kabila ng maraming mga himala na nangyari. Kahit sa mga malilinaw na pagtuturo. Hindi dahil sa hindi nila alam ang totoo, pinipili nilang hindi paniwalaan si Jesus. Dahil sa kanilang pride. Takot silang maagawan ng posisyon. Takot silang maagaw ang pagkilala at pagturing ng mga tao. Pride itself is a sin, mga kapatid. Sabi ng isang article, pride is a great obstacle of true and lasting repentance. Pride is a great obstacle of true and lasting repentance. Sa tunay na pagsisisi, hindi po pwedeng hindi natin ibababa ang ating sarili. At aaminin tayo mali. Talagang mali ang ating ginawa at talagang napakasama ng ating ginawa. Ang tunay na pagsisisi kong gayon ay pagsusuko natin ang ating sariling kalooban at mga pangangatwiran para makasunod sa Diyos. Hindi na ang ating sariling kalooban ang mahalaga, kundi ang kalooban ng Diyos. Hindi na ang ating sariling mga gusto ang mag-operate ng ating buhay, kundi ang nais na at gusto ng Diyos. Sa sunod na mensahe next Sunday, ang inyong lingkod pa rin ng Matayo, ay part 2 ng pagsisisi. At doon part ng maibabahagi yung tungkol doon sa mga paraan na ginagamit para maakain tao sa pagsisisi. At isa doon sa mga ibabahagi ay yung ginagamit ng Diyos minsan ay yung pagdidisiplina at pagpaparusa. Kapag dumadating ang iba't ibang mga karanasan sa buhay, maaari yan ay mga palatandaan at paanyaya ng Diyos at panawagan ng Diyos sa iyo para sumuko sa Kanya at magsisi. Kaya hindi lamang tayo titigil gumawa ng masama, mga kapatid. Maganda yon na tayo tumigil na gumawa ng masama, ng kasalanan, pero hindi lamang yun ang pagsisisi. Ano daw ang pagsisisi? Mag-U-turn. Mag-U-turn. Kaya hindi ka lamang ihinto. Tatalikod ka at babalik. Babalik. Gagawa tayo ng mga mahalagang desisyon, tatalikuran ng kasalanan, haharap sa Diyos para ayusin ang ating buhay at kaugnayan sa Kanya. Magiging mahirap sa isang tao na mataas ang pagtingin sa sarili ang talagang makapagsisi. Dahil sa tunay na pagsisisi, ang pinapakinggan at pinaniniwalaan natin ay kung ano ang sinabi ng Diyos tungkol sa ating kalagayan at hindi ang sinasabi ng ating sarili. Maaari nating dayain ang ating sarili at ang ibang tao, ngunit hindi ang Diyos. Hindi ba't parang sa ilang panahon, pagkakataon na daya ni David ang mga kababayan niya sa kanyang ginawang kasalanan nang siya'y makiapid. Maaari natin dayain ang ibang tao at maging ang ating sarili na parang hindi tayo nakagawa ng kasalanan. Kailangang isugo ni Yahweh si Propeta Nathan para matauhan itong si David.
Kailangan siyang basagin at ipahiya ng Diyos para iligtas sa mas lalong masama na maaari niyang kahinatnan. Kaya hindi ibig sabihin na wala na tayong nararamdamang panunumbat sa ating konsensya ay hindi na makikialam ang Diyos. Kung tayo'y tunay na anak ng Diyos at naging tunay na anak ng Diyos, kapag tayo dumating na sa puntong parang walang nararamdaman, gagawa ang Diyos ang kanyang initial na hakbang para matauhan tayo. Paluin tayo para bumalik yung pakiramdam na yon. Kasi lalong mas papanganib kapag tayo magtutuloy-tuloy. Kaya wag nating hintayin naman mga kapatid na dumating pa tayo sa puntong yon na parang wala nang nararamdaman at gagawa ang Diyos ang paraan para ibalik yung pakiramdam na yon. Masakit yon. Pero kung yun ang kailangan gagawin ng Diyos para akayin tayo sa pagsisisi. Mateo 11 verse 20. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawa niya ng maraming kababalagan, sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalagang ito, malao na sanang nagdaramit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon, upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. Nagbibigay babala ang Panginoon sa mga hindi nagsisisi at tumatalikod sa kanilang mga kasalanan. Mabigat ang sasapitin ng hindi pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Mas mabigat pa sa dinanas ng mga nauna. Ang magsisi ay isang desisyong kailangang gawin agad at huwag hayaang pairali ng pride. Decide now. Kapag ka ang panawagan ay naririnig mo na ngayon, ang paanyaya ng pagsisisi naririnig mo na ngayon, ang tugon ay inaasahan din ngayon. Sabi nga, kailan ka pa magpapasya? Now is the time to decide. Panghuli, pang-apat at panghuli, tumatagos din ito sa ating buhay. Parang application. Sabi niya, at tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Ang isang buhay na binago o nagbabago, ang pinakamabisang patunay ng isang taong tunay na nagsisi. Ang mga tao sa paligid ang magpapatotoo kung tayo tunay na nagsisisi sa ating mga kasalanan. Sabi ni Pablo sa unang Tesalonica, chapter 1, verse 9, sila na ang nagbabalita kung paano nyo kami tinanggap. At sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos. Kaya merong mga tao sa paligid na magpapatotoo sa atin kung tayo tunay ng nagsisi. Sa pamamagitan ng mga pagbabagong nakikita nila at namamasid sa buhay natin. Kaya kapag walang nagbabago sa buhay natin, kapag walang nagbabago sa ating buhay, parang ang hirap patunayan na nagsisisi. Ang tunay na pagsisisi humihingi ng pagkilos upang gawin ang mga kinakailangang gawin. Hindi sapat na kilalanin lamang natin, hindi sapat na tayo malungkot lamang, kailangan meron tayong gagawing mga hakbang. Sa ating part, tatalikuran na natin ang kasalanan para ano? Para makasunod sa kalooban ng Diyos. At sa pagtalikod sa kasalanan, inilalayo na natin ang ating sarili sa anumang maaaring magbigay pa sa atin ng dahilan muli para magkasala sa Diyos. Hindi tayo totoong makapagsisisi sa ating mga kasalanan kung hanggang ngayon ay patuloy pa rin nating ina-entertain ang mga bagay na nagbubunsod sa atin para magkasala sa Diyos. Kaya lahat ng mga bagay na makakapag-entertain o makakapag-cause sa atin para
magkasala ay kailangan nating iwasan. Talikuran. Ang ginawa ng alibugang anak ay isang magandang paalala para sa ating lahat tungkol sa pagsisisi. Ang pagbabalik ng alibugang anak ay paglalarawan ng isang taong totoong nanunumbalik sa Diyos. Naging malinaw sa kanya, ang pinakamabuting gawin ay magbalik loob sa Diyos. Sa kanyang ama, doon ligtas siya. At doon may pag-asang umayos muli ang kanyang buhay. Sa tunay na pagsisisi, hindi lamang tayo ihinto sa paggawa ng kasalanan, tayo magpapasya na baguhin at isaayos ang takbo ng ating buhay, babaguhin ang mga pagpapahalaga at ipapailalim sa kontrol ng Diyos ang lahat sa ating buhay. Hindi natin kayang ayusin mag-isa ang ating buhay. Kailangan nating ang Diyos ang payagang magsaayos ng ating buhay. Ito ang sabi ni Juan Bautista, isa sa unang nangaral ng pagsisisi sa Bagong Tipan. Sabi niya, Mateo 3:7-8, ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduseyo ang lumalapit upang pabautismo, sinabi niya sa kanila ang ganito, kayong lahi ng mga ulupong, sinong nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. Sinaway ni Juan ang mga taong ito dahil sa kanilang pagpapaimbabaw. Balak rin sana nilang magpabautismo kasi nakipila sila sa mga magpabautismo sa tubig. Ngunit sila'y pinuna ni Juan. Dahil nakita ni Juan kung anong totoong motibo ng mga taong ito. Hindi sila naroon para lamang basta magpabautismo, naroon sila para ipakilala ang kanilang sarili ng mga taong matutuwid. Gayong ang bautismo ay panlabas ng pampublikong pagpapahayag ng isang taong nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos. Kaya kung walang pagbabago katulad ng sinasabi ni Juan, na ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay, ngayon ang tanong ay ito, ano ang nakikita ng mga tao sa ating araw-araw na pamumuhay? Pagkatapos ng pagsisihan ni Pedro ang kanyang naging kasalanan kay Jesus, binago ng husto nito si Pedro. Hindi na siya ang dating Pedro na ang taas ang tingin sa kanyang sarili. Hindi na siya ang dating Pedro na matapang lamang sa salita, pero duwag. Pagkatapos ng pangyayaring yon, buong tapang niyang ipinapangaral ang Ebanghelyo at nag-aanyaya sa mga taong pagsisihan at talikdan ng kanilang kasalanan. At alam niyo ba, na isa si Pedro sa great preacher na sa isang pangangaral niya, isang okasyon, mayroong 3,000 na nanampalataya at nagsisi na nanampalataya. At sa isang okasyon, hindi kasama sa bilang yung mga babae at bata, pero 5,000 kalalakihan ay nagsisi at nanalig kay Jesus. Katulad ni Pedro, kung magiging totoo lamang tayo sa ating pagsisisi, maaari din tayong gamitin ng Diyos na maging pagpapala sa buhay ng iba at maakay sila sa pagsisisi. Bakit hindi nakakaakay ang ating buhay para magsisi ang mga tao? Dahil maaaring walang makita sa ating buhay na iba na hindi nawala sa kanila. Wala silang makitang diferensya. There's no difference sa buhay nila at sa buhay na meron tayo na nakikita nila. Wala silang nakikitang pagkakaiba. Kaya ano ang kanilang susundan? Si Zaccheo, isa rin sa magandang halimbawa. Nang katagpuin siya ni Jesus, pagdating sa kanilang tahanan, isang dating gahamang maniningil ng buwis, nagpa siyang ibibigay sa mga dukha ang kalahati ng kanyang ari-arian, at kung may nadayang sino man siya, sabi niya, maka-4 na ibayo niyang ibabalik yun. Ito ang tunay na pagsisisi. Nakahandang gumawa ng mga kritikal na desisyon at pagbabago sa kanyang buhay, kahit awaring kapalit noon, ay isuko niya ang mga bagay na mahalaga sa kanya.
Kapag ka nahihirapan tayong i-give up ang mga bagay na mahalaga at pinapahalagaan natin, na maaaring nagdadala sa atin sa paglayo sa Diyos, mahihirapan nga tayong makabalik sa Diyos. Kamusta ang buhay na mayroon ka ngayon? Kamusta ka? Unang Juan 1:9. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipapatawad sa atin ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasamaan sapagkat siya ay matuwid. Ang pangako ng Diyos sa atin ay tayo patatawarin at lilinisin sa lahat nating kasamaan kung buong tapat tayong magsisisi sa ating mga kasalanan. Kaya sa pamamagitan ng isang tunay na pagsisisi, nagkakaroon ng pagkakataon ang Diyos na tulungan tayong muli na maisaayos ang ating nasirang buhay. Kaya hanggat walang tunay na pagsisisi, walang tunay na pagpapatawad at paglilinis ng kasalanan, kaya nananatili ang ating buhay ay sira, magulo, malayo sa Diyos. Pero kapag merong tunay na pagsisisi, ano daw ang gagawin sa atin? Tayo patatawarin at lilinisin sa lahat nating karumihan. Kaya ang Diyos din ang tutulong sa atin para isaayos ang ating buhay. Pero kailangan nating maging totoo. Walang pagpapatawad at paglilinis kung walang tunay na pagsisisi. Sabi pa sa 2 Kronika 7:14, ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan, diringgin ko sila at patatawarin ko sila at ibabalik sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Hindi ba yan ang nangyari sa alibugang anak? Ibinalik sa kanya. Mga pangako at pagpapalang naghihintay sa isang taong tunay na nanunumbalik sa Diyos. Pero merong kondisyon. Kailangang maging totoo tayo sa ating pagbabalik sa Diyos. Kailangang maging totoo tayo sa ating pagsisisi. At huling talata, sa Joel chapter 2 verse 12 to 13. Sabi doon, mataimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin, kayo'y mag-ayuno, manangis, magdalamhati. Magsisi kayo ng taos sa puso, hindi ipakitang tao lamang. Magbalik loob kayo kay Yahweh na inyong Diyos. Siya'y may magandang loob at puspos ng awa. Mapagpahinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Parang ito na ang shortcut ng aking mensahe. Yung verse na yun. Mataimtim kayong magsisi. Manumbalik sa akin. Mag-ayuno kung kinakailangan. Alam niyo po, sa isang taong merong matinding pagnanais na maisaayos ang kanyang kaugnayan sa Diyos, sa lumang tipan and even kahit naman sa New Testament, isa sa practice ay yung idinadagdag ay pag-aayuno para sa mas malalim na paghahanap sa Diyos. Ang panawagan ng Diyos sa magsisi hindi nagbabago. Sa ating panahon pa rin ay totoo ito. At sa lahat ng tao, hindi naman madamot ang Diyos para ipagkait ang kapatawaran. Kailangan lamang nating makarating sa isang kalagayan na tunay tayong magsisisi at manunumbalik sa Kanya. Katulad ng alibughang anak, naghihintay lamang naman ang Diyos na tayo magtindig at magbalik loob sa Kanya. Bitawan na natin ang ating pride. Sabihin mo sa iyong katabi, i-let go mo na si Mr. Pride. Hindi mo kailangan yan. Hindi siya makakabuti sa iyo. Sa aking pagtatapos, ang layunin ng ating mensahe ngayong umaga ay tulungan tayong makita ang ano nga, sabi ko kanina sa introduction, para ma-define natin kung ano ang tunay at huwad na pagsisisi. Ngayong malinaw na sa atin kung ano ang tunay na pagsisisi, I think it's time to evaluate ourselves. So don't look to your neighbor. Look at yourself. Ang pagsisisi bang inatukoy ng Biblia ay ang pagsisising naranasan mo na? O ganito ba ang klase ng pagsisisi na naranasan mo na? O maaaring hindi pa?
Pangalawa, kailangang maging malinaw din sa atin na ang tunay na pagsisisi, hindi ibig sabihin na maging madali ang proseso. Merong struggle, merong battle sa tunay na pagsisisi. Kaya kailangan din nating matukoy kung ano-ano ang mga maaaring maging hadlang sa isang tunay na pagsisisi. At nabanggit ko na yun sa aking pagmimensahe actually. Pwede nating ikahon sa 3 kategorya ang mga maaaring maging hadlang para sa isang tunay nating pagsisisi. Ang una ay yung pride. Ayaw mong aminin ikay nagkamali. Ang tingin mo, mas mabuti ka naman kaysa sa iba. Bitawan mo yung pride. Pangalawa, katigasan ng puso. Pinatigas na masyado ng kasalanan ng iyong puso to the point na wala ka nang nararamdaman. Kailangang paluin ng Diyos para bumalik yung pakiramdam na yon. At pangatlo, na pwedeng maging hadlang, ay yung pagiging sarado ng ating isip. Simply because you don't care. Hindi mo nakikitang pangangailangan ng magsisi sa buhay mo. Hindi mo nakikitang ikay nasa isang sitwasyon na napapahamak. Hindi mo nakikitang ikay napakasama at kailangan mong magsisi. Kung alin man sa mga nabanggit na ito'y totoo sa iyo ngayon, dalangin ko na tulungan tayo ng banal na Espiritu na maka-arrive sa oras na ito para pagsisihan ang dapat nating pagsisihan. At kung sa mga oras na ito inakumbik ka ng banal na Espiritu hinggil sa isang kasalanan o higit pa sa buhay mo, yan ay paanyaya ng Diyos sa iyo ngayon na talikdan mo ang iyong mga kasalanan. Bumalik sa Diyos at talikdan ang lahat ng ito. Nais ng Diyos ang best para sa ating lahat. Huwag nating hayaan na hindi natin mai-enjoy ang best na nais ng Diyos para sa ating buhay dahil lamang sa hindi natin pagsisisi. At katulad ni David, nahulog sa matinding pagkakasala sa Diyos, sa kanyang kapwa, at maging sa kanyang sarili, ay sumambit ng ganitong panalangin ng pagsisisi sa Diyos. At gusto kong maging panalangin din natin ngayong umaga ng pagsisisi. Sa Awit chapter 51, yung buong chapter ng Awit 51, pwede bang buksan niyo yung Biblia at siyang ating pangwakas. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at ipatawad mo yaring kasalanan. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y parusahan. Ako'y masama na buhat ng iluwal, makasalanan na ng ako'y isilang. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. Ako ay linisin, sala ko'y hugasan, at ako'y puputi ng walang kapantay. Sa galak at tuwa, ako ay puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko iyon ang limutin, lahat kong nagawang masamay pawiin. Isang pusong tapat sa akin likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin, ang Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na, aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos. Ang pagliligtas mong galak, mo'y galak kung ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais na ang mga paghahandog sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, nakarapat dapat ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion, yaong Jerusalem ay muling ibangon. At kung magkagayon, ang handog na haing dala sa dambana, turong susunugin, malugod na ito iyong
tatanggap.